Kabanata 851. Ian Rainey ang pangalan niya, kaibigan ko, pagpapakilala ni Lito. Si Delton, na sinipa ni Ian Rainey, ay hindi na naglakas loob na maging makinis ang bibig. Nagtago siya sa malayo at sinabing, "Nice to meet you, miss." Sinabi ni Lito kay Ian Rainey, ang kanyang pangalan ay Delton Zhou, isang kaibigan na kakakilala ko lang. Malamig na umungol si Ian Rainey. Pareho silang may kakaibang personalidad, at walang pakialam si Lito na mamagitan sa kanila. He simply suggested, "Let's head to the restaurant." Pagkatapos magpalit ng damit ni Ian Rainey, pumunta silang tatlo sa restaurant, buti na lang siksikan na ito sa mga tao. Sa mabilis na reaksyon, nakahanap si Delton ng mesa sa self-service area at agad itong inangkin, na nagsasabing, "Kumuha na kayo ng pagkain, mananatili ako rito para hawakan ang mesa." Tumanggo sina Lito at Ian Rainey, tumalikod, at umalis. Hindi nagtagal, pumili si Lito ng pagkain at bumalik sa mesa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ay wala na si Ian Rainey. Maya-maya lang ay may narinig na silang pagtatalo mula sa malayo. Ano, dapat si Ian Rainey. Kumunat ang noo ni Lito at agad na tumayo. Sabi ni Delton, walang imek, alam kong magdudulot siya ng gulo. Sino ang sumipa sa mga tao dahil sa hindi pagkakasundo? Sinundan ng dalawa ang tunog ng pagtatalo sa lugar ng pick-up ng pagkain at nakita ang isang malaking pulutong na nagkukumpulan, nagtuturo at nag-uusap. Am I wrong? Ikaw, babae, hindi ka ba namamalimos ng pagkain? Ang dami mong nainom. Walang manners. Isang matinis na boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Sa sandaling ito, humiwalay si Lito sa karamihan at nakita si Ian Rainey na may hawak na tray na puno ng pagkain. Isang marangal na babae ang nakaistilong damit na nakatayo sa tapat niya, galit na sumisigaw. Sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na noblewoman ay ang kanyang asawa, na sinubukang makialam, "Sige, itigil na natin ang pag-aaway. Ano? May soft spot ka ba sa malandi na ito? Kanina ka pa nagnanakaw ng tingin sa kanya, tama ba ako?" Ang maharlikang babae ay nanlilisik, huffing at puff. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Lito na pinuntirya ng maharlikang babae si Ian Rainey dahil sa selos dahil ang kanyang asawa ay nakatingin kay Ian Rainey. Paano mo nasasabi yan? Nagkasala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita ito, lalo pang nag-alab ang galit ng noblewoman, "Anong klaseng lugar sa tingin mo ang cruise ship na ito? Hindi ito ang lugar kung saan maaaring pumunta ang sinumang pulubi o riffraff. Nakasuot ka ng ganyang basang damit. Umalis ka na." Walang imek na sabi ni Delton, sobra ang mga salita ng matandang ito. Dapat ba tayong tumulong? Umiling si Lito, hindi na natin kailangan. Oo nga, nang matapos ang maharlikang babae sa kanyang pangungusap, si Ian Rainey ay nagpakawala ng malamig na tawa, itinaas ang kanyang tray, at itinapon ang sopas at mga pinggan sa ulo ng maharlika. Lahat ay namangha. Ah, kawawa ka. Nagpakawala ng tili ang high-class na ginang na parang baboy na kinakatay at nagtaas ng kamay para matamaan ang isang tao. Isinipa ni Ian Rainey ang kanyang paa at ang ginang ay bumagsak sa sahig sa isang malamayan na pagkalat, tulad ng isang aso na lumalamon ng bulok. Ang kanyang dating detalyadong make-up at ayos ng buhok ay nasira sa isang iglap. Ang eksena ay walang kulang sa kahihiyan. Seguridad. Seguridad. Umabot sa sukdulan ng galit ng high-class na ginang habang siya ay sumigaw ng buong bangis. Mabilis na sumugod ang apat na security guard. Anong nangyayari? Tinulungan siyang makatayo ng asawa ng ginang at itinuro si Ian Rainey. Hinala ko na ang moldite na ito ay palihim na lumapit dito at naglakas loob na salakayin ako. Mas mabuting harapin mo ito nang naaangkop. Sinulyapan ng mga security guard si Ian Rainey at nakitang medyo nagdududa ito at lumapit para sabihing, "Miss, please apologize to this lady." Kumunat ang noo ni Ian Rainey. "She insulted me first. Bakit ako hihingi ng tawad?" Malamig na sagot ng high-class na babae, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Gusto ko siyang sampelan ng malakas sa mukha. Ang security guard ay nag-alinlangan at sinabing, "Iyon. Hindi ba magiging angkop? Kilala mo ba kung sino ako? Narinig mo na ba ang Chenggayo Group? My husband is the chairman of Chenggayo Group, Ramil Chenggayo." Ang high-class na babae ay nagsalita na may hindi magandang kilos, mukhang mabangis na mabangis. Ito talaga ang Chenggayo Group. Ang unang pinakamalaking grupo sa Jin City, at ang pinakamayamang tao. Na-offend talaga ng babaeng ito ang isang taong hindi dapat, napahamak siya ngayon. Isang mahinang bulungan ang umusbong mula sa karamihan. Nang marinig ang tungkol sa Chenggayo Group, nagbago rin ang mukha ng security guard. Ang mga ito ay mga matataas na tao, hindi niya kayang kalabanan.
Baka mawalan pa siya ng trabaho kapag lumaban sa kanila. Nang makita ang reaksyon ng lahat, ang maharlikang babae ay mukhang mayabang at nabigla, ano ang iyong ikinatatayo dyan? Kunin mo siya para sa akin, para masampal ko ang kanyang mukha. Agad namang humakbang ang ilang mga security guard para hawakan si Yan Rainey. Isang roundhouse na sipa ang ginawa ni Yan Rainey, na nagpatomba sa isa sa mga gwardya, ngunit agad siyang sinalo ng isa pa mula sa likuran habang ang dalawa pa ay humakbang pasulong upang pigilan siya. Ikaw maliit na soong palad, ikaw ay medyo matigas. Malamig na tumikim ang marangal na babae, tingnan natin kung paano kita haharapin. With that, kikilos na siya. Noon lang, biglang humakbang si Lito. Nagbago ang mukha ni Delten, at mabilis niya itong hinawakan. Dude, sila ang mga big boss na si Ramil Chengayo. Are you risking your life? Walang pakialam na sumagot si Lito, at paano kung sila nga? Pagkatapos, hinarap niya ang maharlikang babae, maglakas loob kang hawakan siya, at pagsisisihan mo ito. Malamig na tumawa, ang noble woman snap, and exactly who are you to interfere? I'll hit who I want, get lost. Pagkasabi nun ay itinaas niya ang kamay para hampasin si Yan Rainey. Habang ang lahat ay nagpipigil ng hininga sa pag-asa, smack. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng marangal na ginang. Ikaw. Sinaktan mo ba ako? Tinakpin ng marangal na ginang ang kanyang mukha, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala habang nakatitig kay Lito. Sa Jin City na ito, kinatawan ng Chengayu Group ang pinakamataas na kabisera, at walang nang ahas na saktan siya. Pero naglakas loob ba itong sampelan sa publiko? Nahirapan ba siya sa kamatayan? Nagulat ang mga tao, mukhang hindi alam ng binatang ito kung gaano kakilakilabot ang Chengayu Group, kamangmangan. Gayunpaman, casual na sinabi ni Lito, ano ang masama sa paghampas ko sa iyo? Kailangan ko ba muna ang iyong pahintulot? Galit na galit ang maharlikang ginang na halos baluktot ang kanyang ilong, patay ka, hindi kita hahayaang umalis ng buhay ngayon. Itatapon kita at ang munting asong ito sa dagat. Smack! Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, muli siyang sinampal ni Lito. Malamig na sinabi ni Lito, masyadong mabaho ang bibig mo, ano ang nakain mo, bastos. Ikaw. Ikaw. Napatulala ang marangal na ginang, sinigawan niya ang mga security guard, ano ba kayong mga hanggal na nakatayo, gumawa kayo. Natigilan din ang mga security guard, ngayon lang nag-react at agad na pinalibutan si Lito. Pinayuhan ng isa sa mga gwardya, anak, iminumungkahi ko na huwag kang lumaban. Ito ay magliligtas sa iyo mula sa anumang sakit. Sa inyo lang. Diretso lang, mahinaong sabi ni Lito. Nang marinig ito, ang mga gwardya ay nagpalitan ng mga tingin, isang ekspresyon ng paghamak sa kanilang mga mukha. Ang batang ito ay mukhang ordinaryo, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang ilang matatag na pagkubkob ng mga lalaki. Ano, ngayon lang ba nagsimulang gumawa ng paraan ang batang ito sa mundo? Talagang walang respeto ang pagsasalita niya. Mga kapatid, sabay tayong kumilos at turuan ang batang ito ng leksyon. Sabi ng isa sa mga security guard. Sige. Ilang gwardya ang nagsama-samang kumilos upang hulihin si Lito. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang kanilang mga kamay kay Lito, nakaramdam sila ng malakas na puwersang tumatalbog, at napabalikwas ang buong tao. Bang! 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 Sunod-sunod na bumagsak ang ilang tao sa sahig. Anong nangyayari? Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon ang mga security guard. Hindi pa nila nakita ang ganoong sitwasyon. Ito ay sobrang kakaiba. Sa sandaling ito, mabilis na humakbang pasulong si Delten at nagsabi, na nakangiting humihingi ng paumanhin, Mrs. Chengayo, ikinalulungkot ko ang sitwasyong ito. Ang paghatol ng aking kapatid ay hindi ang pinakamahusay. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Nagdilim ang mukha ng Maharlika, sino ka ba? Agad na ipinakita ni Delten ang kanyang business card, ang tatay ko ay si Melker Zhu na may mga business deal sa iyong grupo, hindi ko alam kung naaalala mo. Kinuha ni Ramil ang business card, sinulyapan ito, at sinabing, mula sa pamilya ng Zhou. Half-friend ko talaga. Dahil kaibigan mo ang Ginoo na ito, hindi na natin kailangang magkaaway. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Delten, patuloy na ngumiti ng papuri, salamat, tiyo. Pagkatapos magsalita, lumingon siya kay Lito, komandat at nakangiti, kuya, bakit ka nakatayo dyan? Bilasan mo at humingi ng tawad sa tito at tiya ko. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Lito. 2 beses niya akong sinampal, sorry lang. Dapat lumuhad siya at humingi ng tawad. Mabangis na pahayag ng maharlikang babae. Kinakabahang tumawa si Delten, ito.
Nagpapahirap ng kaunti, Tio, isaalang-alang mo itong isang maliit na pabor para sa ating pamilya Zo. Sinabi ni Ramil, maaaring ibigay ang mukha, ngunit sinampal ng iyong kaibigan ang aking asawa ng 2 beses sa harap ng napakaraming tao, kahit na nakaligtas sa nakamamatay na parusa, hindi niya matatakasan ang menor de edad. Ang pagluhod at paghingi ng tawad ay nagpapababa sa kanya ng mura. Si Delton ay mukhang problemado, lumingon kay Lito, ito. Kuya, I appreciate your kind intentions, but you don't have to speak for me, they have no right to affect me. Tinapik ni Lito ang balikat ni Delton, same time na sinabi. Napabuntong hininga si Delton. Oh, kapatid, wala kang ideya tungkol sa kapangyarihan ng Chenggayo Group. Si Ramil Chenggayo ay tumawa ng hindi sumasang-ayon at sumulyap kay Lito. Anak, sabi mo hindi ako karapat-dapat na maapektuhan ka. Kung nagkataon, mayaman ka ba para makipaglaban sa isang bansa? Tanong niya. Umiling si Lito. Ang iyong pamilya ba ay may malalim na impluensya? Nagpatuloy si Ramil Chenggayo. Mga ordinaryong tao lang, sagot ni Lito. Nang marinig ito, si Ramil Chenggayo ay nagpakawala ng malamig na ngiti. So, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin ito sa akin? Sa mahinahong tono, sumagot si Lito ng 2 salita. Lakas. Hahaha. Nang marinig ang sagot na ito, hindi lang si Ramil ang tumawa. Naaliw ang lahat. Sa panahon ngayon, ang isa ay walang kayamanan, walang koneksyon, tanging lakas. Anong nangyari? Sa sandaling iyon, isang eleganteng boses ng babae ang bumalot sa katahimikan. Napatingin ang lahat para makita ang isang kaakit-akit na figure na nakalila saunter. Ano? Nakipagpalitan ng tingin sina Lito kay Delton. Sabay na natigilan ang dalawa. Ito rin ang babaeng niligawan ni Delton kanina. Nakita ng security guard ang papalapit na figure, at agad na nagsalita ng may paggalang, Miss Feline, ang taong ito ay nanggugulo, sinaktan niya si Mrs. Chenggayo. Ang magagandang mata ni Feline ay kumislap, sumulyap kay Lito, at nagsuot ng, mahulog ka sa aking mga kamay, anak, na ekspresyon. Hinarap niya sina Mr. at Mrs. Chenggayo na bahagyang tumango, sinabing, Mrs. Chenggayo, humihingi ako ng paumanhin. Ito ang aming pangangasiwa, sinisiguro ko sa inyo na haharapin ko ang bagay na ito sa inyong kasiyahan. Si Mrs. Chenggayo ay nanatiling tahimik, samantalang si Mr. Chenggayo ang unang sumagot, ang kanyang tono ay kapansin-pansing mas palakaibigan, naniniwala ako na si Miss Feline ay magbibigay sa anan ng isang kasiya siyang resulta. Sumulyap si Feline kay Lito, baka sa kanyang mga mata ang pagpaslang na layunin, Sir, sundan po ninyo ako. Makabubuti para sa aming dalawa na ayusin ang bagay na ito ng pribado. Nang marinig ito, lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Malamang na magiging mahirap para sa batang ito. Ang babaeng ito na nagngangalang Feline, malinaw na mukhang negosyo ang ibig niyang sabihin, at walang nakakaalam kung anong kakilakilabot na parusa ang maaari niyang gawin para sa kanya. Kabanata 852. No way. Hindi mo siya makukuha. Biglang humakbang si Yan Rainey, nakaharang sa daanan ni Lito. Lumapit si Feline, itinaas ang baba ni Yan Rainey, at pumikit, bata, boyfriend mo ba siya? Bakit mo siya pinuprotektahan ng husto? Namula si Yan Rainey at sinabing, hindi, pero hindi ako papayag na kunin mo siya. Natatakot ako na wala kang kapangyarihang iyon. Nakangiting sabi ni Feline. Habang kinuyam ni Yan Rainey ang kanyang mga kamao, sisulakay na sana, biglang pamatong ang kamay ni Lito sa kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako, nakangiting sabi ni Lito. Ngunit, sinulyapan ni Yan Rainey si Feline, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Bumaling kay Delton, sinabi ni Lito, pwede bang alagaan mo siya para sa akin, babalik ako kaagad. Tumango si Delton, old bro, rest assured. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumawa si Feline. Balik agad ha. Anak, masyado kang optimistic. Nang walang sinabi pa, umalis si Lito kasama si Feline at iba pa, patungo sa isang bakanteng silid. Si Feline at ang ilan sa kanyang mga subordinate ay pumasok sa silid, nilock ang pinto mula sa loob. Maya-maya pa ay mabilis na pumasok ang isa sa mga kampanya. Ano ang sinabi ni Ramil Chenggayo? Tanong ni Feline sa mababang tono. Sumagot ang nasasakupan, sinabi ni Ramil na hindi siya humihingi ng marami, ang gusto niya lang ay maalagan ang kamay na tumama sa kanya. Walang pagbabago sa mukha ni Feline habang tumatango. Pagkatapos, lumapit siya kay Lito na parang ahas ng tubig ang balakang, nanunuya, anak, sino ba ang nagsabi sa iyo na saktan ang isang tao na hindi mo dapat gawin? Para mapawi ang galit ng aming mahal na panauhin, kailangan kong gawin ito.
Noong una, akala niya ay matatakot si Lito, ngunit sa halip, ngumiti lang siya nang walang pakialam. Is such a piece of trash even considered as esteemed guest? Then I guess I should be one also. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Feline na parang nakarinig ng biro. To tell you the truth, we've investigated your background before coming here. Parang wala kang standing. How do you fancy yourself an esteemed guest? Bahagyang ngumiti si Lito, sa loob ng 5 minuto, ako ay magiging iyong iginagalang na panauhin. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Feline habang tinitingnan niya si Lito, sa huli ay umiling-iling siya, halatang hindi binibili ang kanyang bluff. Sige, kahit medyo interesting ka, ayaw kong mag-aksaya ng oras. Feline impatiently waved her hand and coldly stated, here's a piece of advice, it would be best if you don't resistance kapag nagsimula na sila. Kung hindi, lalo lang madidagdagan ang paghihirap mo. Pagkasabi noon ay iminuwestre niya ang kanyang mga subordinate. Lahat sila ay mga skilled martial artist na may panloob na lakas, pinalibutan nila si Lito. Umiling si Lito, nakakagulo. Anak, mukhang may tiwala ka sa sarili mo, malapit ka ng lumuha ng panghihinayang. Ang kanyang mga tauhan na hindi sila sineseryoso ni Lito at iritadong nagbanta. Magsama-sama kayong lahat. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay. Umikot ang mga mata ng iilang lalaking iyon, anak, nililigawan mo talaga si kamatayan. With that, sabay-sabay silang umatake. Pinag-cruise ni Feline ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, habang pinapanood ang eksenang ito, humikab siya ng hindi sinasadya. Sa kanyang pananaw, hindi sariwa ang paparating na eksena. Nakatagpo niya ang gayong mga walang muwang na kabataan na kakatuntong lang sa lipunan at hindi pa mabagsik na ibinagsak sa buhay noon. Nauwi silang lahat sa paghingi ng awa. Ang oras na ito ay tiyak na hindi naiiba. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay lubos na nagulat sa kanya. Bam! 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 Ni hindi niya nakita ang nangyari. Ang matipunong lalaki ay natambo lahat, malubhang nasugatan, at ganap na nawala ng kakayahan. Ito. Nagbago ang kulay ng magandang mukha ni Feline, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katahimikan. Nagtataka ako kung saan mo nakuha ang iyong kumpiyansa. Ngunit mayroon kang ilang mga kakayahan, mukhang minamaliit kita, ninisyon niya, naglalakad patungo kay Lito. Ipinagpag ni Lito ang kanyang mga kamay, bahagyang tumawa, flattered. Hey! Huwag ka munang mahiya. Ngumisi si Feline, biglang itinaas ang kanyang mahabang magandang binti, at winalis ito ng paalang patungo kay Lito. Mabilis, tumpak, walang awa. Nagulat si Lito. Ano, isa siyang femme fatale. Mabilis siyang umiwas. Ilang beses pang sumipa si Feline, bawat sipa ay mas marahas kaysa sa huli. Kung ito ay isang karaniwang tao na tumatanggap ng kanyang mga sipa, ang kanilang mga buto ay direktang madudurog. Gayunpaman, sinamantala ni Lito ang pagkakataon at hinawakan ang bukong-bukong ni Feline. Napansin niya ang isang maliit na makulay na pulang ahas na tato sa kanyang snow white ankle. Ang ganda ng tato, bagay na bagay sa'yo, nakangiting smirk ni Lito. Bumagsak ang mukha ni Feline, naunawaan ang kanyang panunuya, at tinitigan niya ng masama si Lito. Kasing bilis ng kidlat, pumitik si Lito ng ilang puntos sa guya ni Feline, pagkatapos ay hayagang dinama ang kanyang binti. Makinis, Maeslan. Galit na galit si Feline kaya nanginginig ang buong katawan niya at sumimangot, may death wish ka ba? Bitiwan mo ako. Hiningi mo ito, tumawa si Lito, tunay na bumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ibinaba ni Feline ang kanyang binti, para lamang sa pagsuray-suray nang makita niyang hindi maipaliwanag na namamanhid ang kanyang binti. Tumilapon ng ilang segundo, nakakahiya siyang natamba. Galit niyang pinandilatan si Lito, ano ang ginawa mo sa akin? Nagkibit balikat si Lito, yumuko sa harap niya, nananatiling kapantay ng mata sa kanya, sinabing, malinaw, nataman ko ang iyong pressure point. Humingi ka lang ng tawad sa akin, magmakaawa sa akin, at paligayahin mo ako, pagkatapos ay ilalabas ko ang iyong pressure point. Sampal. Nang matapos siyang magsalita, sinampal ang pisngi ni Lito. Naikuyom ni Feline ang kanyang mga kamao, mapanghamong sinabi, sa iyong panaginip. Tumawa lang si Lito, umiling kay Feline, akala ko matalino ka, pero mukhang tanga ka, tapos kailangan kong taasan ang doses. Bigla niyang idiniin ang isang pressure point sa leeg ni Feline, dahilan para mahiwalay ang mga labi nito, at pagkatapos ay naglagay siya ng tableta sa bibig nito. Anong pinalunok mo ako? Ang titig ni Feline ay parang gusto siyang patayin. Naka-cross-leg si Lito sa sahig, nakangiti, may magandang bagay, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Bahagyang nag-aalala ang ekspresyon ni Feline.
Makalipas ang 1 minuto, namula ang mukha niya, ang init-init ng katawan niya, para siyang inihaw sa apoy. Gusto mo ba talagang tanggalin ang damit mo? Masayang tanong ni Lito. Umalis. Huminga ng malalim si Feline, sinusubukang pigilan ang mga epekto ng gamot. Gayunpaman, sa 1 pang minuto, tuluyan na siyang nawala ng kontrol. Hindi niya sinasadyang hinaila ang kwelyo niya, gusto niyang mapunit ang lahat ng damit niya. Lumingon si Lito upang tingnan ang ilang nasugatang lalaki na nakahandusay sa lupa at pabirong sinabi, "Mga Ginoo, ngayon ang maswerteng araw ninyo." Pinunit ni Feline ang isang bahagi ng kanyang kwelyo, sa wakas ay sumuko sa gamot. Nakayukong sabi niya, "Bigyan mo ako ng antidote." Umiling si Lito, "Magmakaawa ka sa akin." Namula ang maselang mukha ni Feline habang nagliliyab ang mga mata sa galit, "Ikaw bastos, lagot ka sa akin." Hey, gawin mo. Tumugon si Lito na may malalim na tawa. Para sa isang makamandag na kagandahan tulad ni Feline, na walang habag, si Lito ay wala ring simpatiya. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang natanggal ni Feline ang isang malaking piraso ng kanyang damit. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng kontrol sa apoy na naglalagablab sa loob niya. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Isang lalaking may malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa pintuan. Guru. Nang makita ang bagong dating, halatang gumaan ang loob ni Feline, na para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Hindi pinansin si Feline, ang tingin ng lalaki ay nakatutok kay Lito. "Hayaan mo akong magpakilala, Tikong ang pangalan ko." Ang lalaki ay humakbang patungo kay Lito. Nang dumaan siya sa ilang nasugatang kababaihan, sa isang pitik ng kanyang kamay, ilang mga cufflink ang bumaril, na ikinamatay nila. "Trash has no reason to exist," malamig niyang sabi. Tumawa si Lito, "Hindi ako interesado sa pangalan mo." Ngumisi si Tikong, "Ang pagsasabi sa isang tao ng aking pangalan bago ko sila patayin, iyon ang aking ugali." Umiling si Lito, "Kung ganoon ay hindi ko na kailangang malaman ang iyong pangalan, hindi mo ako maaaring patayin." Hehe. Sobrang confident mo? Gusto ko. Isang napakasamang malamig na ngiti ang ipinakita ni Tikong. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang bagay na katulad ng berdeng apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Ang apoy ay hindi mainit, ngunit sa halip ay ginawa ang nakapalibot na temperatura bumaba ng husto. Ang lahi nating multo ay laging mabilis pagdating sa pagpatay. Huwag kang mag-alala, hindi ito masyadong masakit, dahan-daang hinarap ni Tikong si Lito. Lahing multo. Naging puno ng interes ang ekspresyon ni Lito. Bakit biglang lumitaw ang nakatagong superhuman na lahi na ito pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito? May kaugnayan kaya ito sa abnormalidad sa mga ugat na espiritual? Oo, sikreto ang kapanganakan natin, pero baliwala kung sabihin ko sa'yo dahil malapit ka nang mamatay. Ang asul na apoy sa palad ni Tikong ay lalong lumiwanag, na tila namuo sa pinakamataas nito. Ito ang Netherworld Ghost Fire, na hindi lumitaw sa mortal na mundo sa loob ng mahigit 1,000 taon. Maswerte kang makita ito. Ngumisi si Tikong, ang kanyang katawan ay puno ng nakamamatay na aura, kaya, oras na para mamatay. Boom! Sa malaking dami ng enerhiya, agad na nilamon ng Netherworld Ghost Fire si Lito. Ang Netherworld Ghost Fire, kayang sunugin kahit ang kaluluwa. Sino ang nagbigay sa iyo ng tiwala na insultuhan ang mga taong nasa ilalim ng aking pamumuno? Ako si Tikong. Sarkastikong sabi ni Tikong, nasa likod niya ang mga kamay. Si Feline ay may mukha na puno ng paghihiganti, at halos pumalakpak siya para kay Tikong. Sa sandaling iyon, mayroon talagang tunog ng pagpalakpak, ngunit hindi si Feline. Nagmula ito sa gitna ng Netherworld Ghost Fire. Guru. Malaking pagbabago ang kutis ni Feline. Malaki rin ang pagbabago ng ekspresyon ni Tikong, hindi makapaniwalang sinabi niya, imposible ito. Nilalamon ng Netherworld Ghost Fire ang lahat, walang makakatakas dito. Nang matapos ang kanyang mga salita, ang Netherworld Ghost Fire, na nag-aapoy ng mabangis, ay biglang nawala na parang hinihigop ng kung ano. Si Lito ay nakatayong hindi nasaktan sa kanyang orihinal na lugar. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "The Netherworld Ghost Fire, tunay na bumubuhay sa reputasyon nito. Ito ay imposible. Paano mo posibleng ma-absorb ang Netherworld Ghost Flame?" Nang makarating sa puntong ito, tila biglang may naalala si Tikong, namutla ang mukha niya sa takot. Tinitigan niya si Lito, sa mundong ito, may isang bagay lamang na maaaring lumunin ang Netherworld Ghost Flame, maaaring ito ay. Isang ngiti ang isiniwalat ni Lito, medyo tumpak ang iyong hula, ito ang Donghuang Bell. Ang Netherworld Ghost Flame ay isa sa 3 dakilang espiritual na apoy, na kilala na sumusunog sa lahat ng bagay.
Kung wala ang proteksyon ng Donghuang Bell, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Lito laban sa mukha ng Netherworld Ghost Flame. Sa susunod na segundo, nawala si Lito mula sa kanyang orihinal na lugar, lumitaw sa harap ni Tikong sa isang iglap. Bang! Dahil sa kawalan ng bantay, si Tikong ay sinipa ni Lito at natamba sa sahig. Ngayon, sino sa tingin mo ang mabubuhay at sino ang mamamatay? Panunuya niyang tanong. Guru. Nagbago ang mukha ni Feline. Sa sandaling ito, tumindi ang epekto ng mga gamot, dahilan para mapaungol siya at bumagsak sa sahig. Nagtagal si Tikong bago nagsalita, taglay mo ang Donghuang Bell, hindi ako kalaban mo. Mamatay sa iyong mga kamay, wala akong dahilan para magreklamo. Gayunpaman, isang malaking sakuna ang darating sa ating mundo. Bilang isang ina po ng pamilyang Tian, ang misyon ko ang iligtas ang mga may problema, ngunit hindi ko inaasahan. Hindi pa ako nagtagumpay. Sa mga salitang ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa huling suntok ni Li Xiao. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang katahimikan, walang dumating. Dahan daw ang iminulat ni Tikong ang kanyang mga mata, para lang makitang walang balak si Lito na kumilos. Bakit hindi ka pa gumagalaw? Naguguluhan na tanong ni Tikong. Kabanata 853. Walang pakialam na sinabi ni Lito, narito ka ba para sa malaking kapahamakan ng langit at lupa? I'm sorry, hindi ko masabi. Sabi ni Tikong sa malalim na boses. Si Lito ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, biglang tumalikod, lumapit kay Feline, at inabutan siya ng isang tableta. Ito ang antidote. Sabi niya. Sinaman siya ng tingin ni Feline, sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Sinabi ni Lito, mayroon ka bang iba pang pagpipilian? Totoo ang sinabi niya, wala nang ibang choice si Feline, nagngangalit siya at nilunok ang tableta. Ilang sandali pa ay nawala na ang sensasyon ng pag-aapoy sa kanyang katawan. Pagkatapos ay inalis ni Lito ang kanyang mga acupoint. Si Feline, na may pagtataka sa mukha, ay nagtanong, bakit mo ginagawa ito? Mahinahong sumagot si Lito, ito ang kapritsyo ko, may problema ba dyan? Natigilan si Feline at napahawak sa ulo sa frustration. Power is king, sino ang masisisi sa lakas ng binatang ito? Tinanong ni Tikong, alam mo rin ba ang tungkol sa malaking kapahamakan ng langit at lupa? Hindi siya sinagot ni Lito, ngunit sinabing, ngunit mas interesado ako sa iyong kwento. Sandaling huminto si Tikong Tian, at sinabing, ang tribo ng mga multo ay nahahati sa 4 na sanga. Ako ay isang inapo ng angkan ng Tian. Ang aming mga ninuno ay nag-iwan ng isang bakal na utos na sa henerasyong ito, magkakaroon ng isang malaking kapahamakan sa pagitan ng langit at lupa, na nanganganib sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Dapat tayong bumalik sa mundo, kolektahin ang 10 sinaunang banal na artifact sa lupa, at iligtas ang lahat ng bagay. Guru, kailangan bang sabihin sa kanya ang lahat ng ito? Nagreklamo si Feline na may mukha ng mga reklamo. Sumulyap si Tikong kay Lito, sinabing, kung hindi ako nagkakamali, kinokolekta din niya ang 10 Great Divine Artifacts. Ngumiti si Lito nang walang pakialam, tama. Ngumuso si Feline, sino ang nakakaalam kung kinokolekta niya ang mga banal na artifact para iligtas ang mga tao o para sa sarili niyang pagnanasa? Kung ginagawa ko ito para sa aking makasariling pagnanasa, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa ngayon? Mahinahong sabi ni Lito. Nagbago ang mukha ni Feline, at nabulunan siya. Iniyuko ni Tikong ang kanyang mga kamay kay Lito, mukhang kapwa tayo manlalakbay, sa palagay ko ay sumakay ka sa barkong ito para sa Kunlun Mirror, tama ba? Tumango si Lito. Sumimangot si Tikong at sinabing, pumunta din kami dito para magtrabaho pagkatapos malaman ang tungkol sa auction ng Kunlun Mirror. Gusto naming samantalahin ang pagkakataon na nakawin ito, ngunit napagtanto namin na ang seguridad ng barko ay napakahigpit, kaya wala kaming pagkakataon na makalapit sa mga item sa auction. Kilala mo ba kung sino ang nagbebenta ng auction? Tanong ni Lito. Umiling si Tikong, iyan ang pinakakakaibang bahagi, hindi nagpakita ang nagbebenta at ito ay napakahiwaga. Tumango si Lito at hindi na nagsalita pa. Tumalikod siya at umalis. Master, hindi gaanong nagsasalita ang lalaking ito at misteryoso ang kilos niya. Hindi ka ba natatakot na ailik niya ang mga sekreto mo kapag masyado kang nakikipag-usap sa kanya? Nagtatanong na sabi ni Feline kay Tikong pagkaalis ni Lito. Sumagot si Tikong, sa kabila ng kanyang batang hitsura, ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa akin. Baka magamit natin siya para makuha ang Kunlun Mirror. Tumango si Feline, matalino si Master. Sa silid ni Lito, sina Yan Rainy at Delten ay parehong nag-aalala. Habang nag-iisip sila, biglang bumukas ang pinto, pumasok si Lito. Bro, nagpatingin ka na ba sa doktor? Mabilis na tanong ni Delten habang tumatayo.
Bakit ako pupunta sa doktor? Tugon ni Lito, nalilito. Ipinaliwanag ni Delten, narinig ko na sinabi ng matandang bruhang iyon na sisirain niya ang iyong kamay. Tinuwanan ito ni Lito, at sinabing, okay lang ako. Talaga. Hinawakan ni Delten ang kamay ni Lito at pinagmasdan ito, wala naman talagang masama. Hindi ko maintindihan kung bakit kanila pakakawalan. Si Feline, ang babaeng iyon, sa unang tingin, ay parang walang awa at nakamamatay na dilag. Baka nanligaw siya sa alindog ko at binitawan niya ako. Casual na bamulong si Lito bilang tugon. Hindi napigilan ni Delten na imulat ang kanyang mga mata dito. Hindi na niya ito pinag-iisipan, sa halip, pinayuhan niya, bro, you got lucky this time, but don't do this again, okay? When people should bow, they must bow. Umupo si Lito sa sofa, at sinabing, walang sino man ang may karapatang iyuko ang aking ulo. Napabuntong hininga si Delten, naisip niya, ikaw ay isang ordinaryong tao lamang, kung saan nagmumula ang kahambugan na ito, maaga o huli ay magdurusa ka ng husto. Sa sandaling ito, sa loob ng pinakamarangyang suite sa cruise ship. Still not found. It's been a whole day and night, wala ka man lang mahanap na sugatang babae. Isang dalagang nakasuot ng gininto ang damit, ang kanyang mukha ay nagyayelo, mahigpit na nagtanong sa kanyang mga nasasakupan. Ang babae ay hindi maisip na maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at kawalang interes. Yeyen, esentimo is, hinanap na namin ang bawat sulok, pero walang bakas ni Second Miss, Yeyen ay kalahati, kinikilig na sagot ng nasasakupan. Dapat nasa barko pa rin siya, mag-order ng paghahanap sa mga guest room. Malamig na sabi ng babae. Miss, baka hindi angkop ang hakbang na ito. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang matanda na nakatayo sa malapit. Mayabang na sabi ng babae, ano ang hindi nararapat? Sa aking paningin, ang mga tinatawag na mayayamang klase ay walang iba kundi mga hamak na langgam. Ngunit ang hakbang na ito ay maaaring pukawin ang damo at alertuhan ng ahas, ang gusto nating makuha ay ang Xuanyuan Sword. Sabi ng matanda. Nagsalubong ang kilay ng babae, ayon sa impormante mula sa Wangwo Mountain, ang kumuha ng Xuanyuan Sword ay isang binata. Tumango ang matanda, tama, dahil nakilala niya ang Xuanyuan Sword, dapat natin siyang akitin ng Kunlun Mirror, dapat nasa barko na siya ngayon. Kung sisimulan natin ang isang malawakang paghahanap, maaaring magdulot ito ng kanyang mga hinala at maging maalerto siya. Walang pakialam na sinabi ng babae, kung ganoon nga, titiisin ko na lang. Kapag nakuha ko na ang Xuanyuan Sword, hahanapin ko ang babaeng iyon. Hinaplos ng matandang lalaki ang kanyang balbas at sinabing, narinig ko na ang binata ay medyo sanay. Maging si Master Manny ay namatay sa kanyang mga kamay. Dapat tayong magpatuloy ng may pag-iingat. Malamig na tumawa ang babae, baka sa mukha niya ang paghamak. Yeyen ahit gaano siya kalakas, mortal pa rin siya. Sa harap natin mula sa Marshall Daw Mysterious Realm, wala siyang halaga kahit isang langgam. Nang gabing iyon, ibinigay ni Lito ang kama kay Yan Rainey at natulog siya sa sopa. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na bumangon si Yan Rainey. Napatingin siya sa sopa at kinumpirma na natutulog si Lito, pagkatapos ay tahimik na lumabas ng pinto. Sa dilim, dahan-daang iminulat ni Lito ang kanyang mga mata. Ang batang babae na ito, talagang hindi ginagawang madali ang mga bagay. Marahil dahil siya ay may isang maliit na kapatid na babae, si Lito ay may likas na proteksyon na likas para sa payat at mahinang batang babae na may katulad na edad. Pagkaalis ni Yan Rainey, nakakita siya ng napkin sa isang lugar at tinakpan niya ang kanyang mukha. Pagkatapos ay madali siyang nakarating sa tuktok ng cruise ship. Paglapag pa lang niya sa deck, biglang bumungad sa kanya ang boses ng isang babae na puno ng panunuya. So, nagpakita ka na rin sa wakas. Mabilis na lumingon si Yan Rainey, at nakita ang isang magandang babae na may kulay gintong damit na nakatingin sa kanya ng may malamig na ngiti. Lumapit sa kanya ang babae at sinabing, mahal kong kapatid, hindi mo ba ako dapat batiin kapag nakita mo ako? Sumimangot si Yan Rainey at hindi nagsalita. Napakalamig ng ekspresyon niya. Maraming beses na kitang binalaan, ang Kunlun Mirror, isang banal na artifact, ay hindi mo makokontrol. Kung isasaalang-alang mo ang iyong lahi, hindi ka rin karapat-dapat na angkinan ito. Kung tutuusin, ikaw ay hindi lehitimong anak na babae ng pamilya Bailey, at ang iyong ina ay isang kasuklam-suklam na mortal. Nagsalita ang babae na may halong pagmamataas. Ito ay si Rosa Bailey, ang lehitimong panganay na anak na babae ng pamilya Bailey sa universo ng Marshall Daw Zuan. Parehong may maimpluwensyang pinagmulan ang kanyang mga magulang, kaya siya ay isang mayabang, mayayamang binibini.
Ang ina naman ni Yan Rainey Bailey ay isang ordinaryong babae na kinagigiliwan ng kanilang ama na si Bano Bailey sa kanyang paglalakbay sa mortal na mundo. Kaya, kahit na sila ay mga kapatid na babae sa ama mula sa iisang ama, ang kanilang katayuan sa lipunan ay lubhang magkakaiba, isang marangal, isang mababa. Naglilibang lang si tatay noon. Sino ang nakakaalam na ang ina mong mababa ang anak ay talagang maglilihi ng isang bastos na tulad mo? Ang iyong pag-iral lamang ay nasira ang reputasyon ng ating pamilya Bailey, malamig na wika ni Rosa. Kasabay nito, isang pilak na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay habang siya ay ngumisi at sinabing, "Ngayon, papatayin kita, ang bastardo ng pamilya Bailey." Pagkasabi noon, itinutok niya ang kanyang espada. Nagbago ang ekspresyon ni Yan Rainey. Walang armas at malubhang na sugatan, siya ay walang pagtatanggol. Matapos makaiwas ng mahigit isang dosenang round, napunit ang kanyang mga sugat, at muli siyang sinaksak. Bumagsak siya sa sahig. Lumapit si Rosa, itinabi ang tela sa kanyang mukha. Disguise technique. Si Rosa, nang makita ang hitsura ni Yan Rainey, ay lubos na nagulat. Mayroon ka bang mga kakampi sa cruiser na ito? Ibinuko ni Yan Rainey ang kanyang mga labi, nananatiling tahimik. Malamig na tumawa si Rosa, na nagsasabing, "Sabihin mo sa akin kung sino siya, at ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, puputulin ko ang mga litid ng iyong kamay at paa, pilayin ka, at pahihirapan ka ng dahan-dahan. Just kill me if you want, why all the nonsense?" Inilayo ni Yan Rainey ang kanyang mukha. "Hey! Sino kaya yon? Para mas gugustuhin ng kapatid ko ang kamatayan kesa ibunyag ito. Lalo akong na-curious ngayon." Sabi ni Rosa sa kakaibang mapaglarong tono. "Dahil sa katigasan ng ulo mo, dahan-dahanin na yata kita, hanggang sasabihin mo ang totoo." Nakakatakot siyang ngumisi, itinutok ang dulo ng kanyang espada sa bukong-bukong ni Yan Rainey. Ipinikit ni Yan Rainey ang kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, inihanda ang sarili para sa matinding sakit. Maya-maya, may mahinang boses na dumating. Ako ang tumulong sa kanya. Ang biglang boses ay bumulaga sa lahat sa deck. Napalingon ang lahat sa ingay. Nakita nila si Lito na nakaupo sa rehas, naka-cross legs, nakangisi kay Rosa. "Ikaw. Paano mo?" Saglit na natarante si Yan Rainey, pagkatapos ay mabilis na bumaling kay Rosa, "Hindi ko kilala ang taong ito." "Hehe, little sister, ang husay mo sa pag-arte eh." Tumayo ng tuwid si Rosa, tinitingnan si Lito, ngunit isang bakas ng pag-usisa ang lumitaw sa kanyang puso. Sa husay niya, imposibleng hindi mapansin kapag napalapit ang lalaking ito. Umiling siya, ngayon lang siguro siya nawala ng malay. "Dahil tinulungan mo ang bastos na ito, papatayin muna kita, pagkatapos ay haharapin ko siya." Itinutok ni Rosa ang kanyang espada kay Lito at malamig na nagsalita. Nang marinig ito, bumantong hininga si Lito, napakagandang babae. Sa kanyang mga salita, bahagyang pumikit ang sulok ng bibig ni Rosa. "Mayroon kang ilang kasanayan sa pambobola kahit papaano ay gagawin kung hindi gaanong miserable ang iyong kamatayan." Gayunpaman, ang mga salitang sinabi ni Lito sa susunod na segundo ay nagpadilim kaagad sa kanyang mukha. Umiling si Lito at sinabing, "Napakagandang babae, ngunit kasing bangis ng isang tigre, pinaghihinalaan kung walang lalaking magkakagusto sa iyo. Anong sabi mo sa akin?" Galit na galit si Rosa kaya namumula ang kanyang mukha. Siya ay isang kilalang kagandahan sa martial arts world. Actually, she was told by this guy na walang lalaking magkakagusto sa kanya. "How dare you? I'll take out your eyes." Itinutok ni Rosa ang kanyang espada kay Lito at sinaksak siya ng marahas. Sa isang mahinang tapik ng kanyang daliri sa rehas, tumindig si Lito at tumalon ng mahigit 10 metro ang layo. "Hehe, tumakas ka man hanggang sa dulo ng mundo, hindi kita bibitawan." Ngumisi si Rosa, at agad siyang hinabol. Kabanata 854. "Ano, isa kang matiegang she-tiger," lumapag si Lito sa rooftop, nagsalita ng malakas. Agad na nanlamig ang mukha ni Rosa. Siya, ang marangal na miss ng pamilya Bailey, ay nainsulto ng lalaking ito na 2 beses na tinutukoy siyang she-tiger. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Itinaas niya ang kanyang braso, ang kanyang espada ay direktang nakatutok kay Lito, "Lalaki ka ba? Kung gayon, tumigil ka sa pagtakbo." "Sige, hindi ako tatakbo. Nakikita mong napapagod ka sa paghabol sa akin, medyo nakikiramay din ako," biro ni Lito. Si Rosa ay halos magalit hanggang mamatay. She silently swore na kapag nahuli niya ang brat na ito, tiyak na pire-piresuhin niya ito. Tinutukan niya ang mahinang punto ni Lito at itinutok ang kanyang espada. Sa hindi inaasahan, talagang nanindigan si Lito, hindi gumagalaw. Hehe, mayabang na walang isip.
Umungol si Rosa sa isip. Napaka-egotistic na tao, pagsisisihan mo kaagad. Nang malapit na siyang maabot ng espada, biglang kumilos si Lito. Naipit niya ang espada sa pagitan ng dalawa niyang daliri, na epektibong napigilan ang mabilis na hampas nito. Ang mukha ni Bai Lijing ay lubhang nagbago. Imposible. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang Grandmaster ng makabuluhang prestihiyo. Sa mundong ito, kakaunti lang ang makakapantay sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng matinding pagsisikap, nagulat siya nang makitang hindi natitinag ang espada sa kanyang kamay. Ang mga daliri ng taong ito ay kasing solid ng mga sipit na bakal. Klang! Sinabayan ng malutong na tunog, nahati ang talam sa dalawa. Nawala ang kulay mula sa mukha ni Rosa. Ang espadang ito ay ginawa ng mga sikat na artisan sa Zuan Realm at itinuturong pumutol na parang isang mabilis na hangin, hindi kailanman nababaluktot sa ilalim ng stress. Gayunpaman, sa mga kamay ni Lito, ito ay kasing malutong ng isang kahoy na patpat. Nang wala ang kanyang sandata, buong lakas na pinakawala ni Rosa ang kanyang panloob na lakas, na naging sanhi ng isang pulang halo sa paligid ng kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ang halo ay napalitan ng daan-daang matutulis na arrow, na nagmamadali patungo kay Lito na parang meteor shower. Ano, matigas siyang babae. Nagmura si Lito, na pagtanto na kung siya ay tamaan, tiyak na siya ay magiging katulad ng isang hedgehog. Umalangaw-ngaw ang nakakagigil na tawa ni Rosa. Ito ang kanyang pagpatay na hakbang, isa na walang sino man ang nakaligtas ng hindi nasaktan. Ang taong ito ay hindi mamamatay, ngunit tiyak na malaglag ang isang layer ng balat. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay muling natulala sa kanya. Itinaas ni Lito ang isang kamay, at isang gintong liwanag ang nabuo sa kanyang kamay. Ang lahat ng mga pulang matulis na palaso ay hinihigop dito. Ang parehong puwersa ay pinagsama, na bumubuo ng isang malaking light ball. You have 3 seconds. Pwede ka munang tumakbo. Sinabi ni Lito kay Rosa sa banayad na tono. Huminga ng malalim si Rosa, may malabong ideya siya tungkol sa kakayahan ni Lito. Gayunpaman, siya ay mayabang, siya ay nanunuya, ako, si Rosa Bailey, ay hinding-hindi tataka sa pagkatalo sa kamay ng isang hamak na mortal na tulad mo. Wala kang takot. Itinaas ni Lito ang kanyang hinlalaki, pagkatapos ay biglang ibinato ang light ball. Boom! May malakas na tunog. Napaatras si Rosa at bumagsak ng husto sa sahig. Kasabay nito, sa isang lugar, isang matandang lalaki na nakakita ng kaguluhan mula sa malayo ay nasiyahan. Humalaklak siya, mukhang nag-improve ng husto ang Young Miss sa kanyang kakayahan. Hindi nakakapagtakang siya ang pinakatalentadong kahalili ng pamilya Bailey sa loob ng halos 500 taon. Lito. Tiningnan ni Rosa ang light ball na may napakalaking enerhiya, ang kanyang mga mata ay unti-unting namula, I'm sorry, ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin. Sa sandaling ito, sa kabilang panig ng cruise ship, lumapit si Lito kay Rosa, yumuko, at nagsabi, Miss Bailey, ano ang pakiramdam na bugbugin ng isang hamak na mortal na katulad ko? Malamig na tinitigan ni Rosa si Lito. Kung nakakamatay ang tingin, si Lito ay puno na ng mga butas sa puntong ito. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Ibinaba niya ang ulo at nagsalita sa mahinang boses. Isang nagulat na tingin ang kumalat sa mukha ni Lito nang tumayo siya, ipinagpag ang kanyang mga kamay, at sinabing, Hey, hindi ko akalain na ikaw ang tipong aaminin ang pagkatalo. Sisikat ba ang araw mula sa kanluran bukas? Gayunpaman, sa isang hindi nababantayang sandali, ikinaway ni Rosa ang kanyang kamay, at isang laso na dart ang bumaril mula sa kanyang manggas. Hey! Hindi inaamin ni Rosa ang pagkatalo. Maliban na lang kung patay ka na. Napuno ng malamig na tawa ang puso ni Rosa, at aalis na sana siya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, hinawakan ang kanyang palso. Kasabay ng isang malakas na puwersa, hinayla siya sa yakap ni Lito. Imposible. Nabigla siya. Imposibleng makaiwas sa gayong sorpresang pag-atake. Miss Bailey, hindi ko nais na mahirapan ang isang dilag na tulad mo, ngunit ang iyong puso ay masyadong makamandag. Huwag mo akong sisihin kung gayon. Ang tono ni Lito ay puno ng panunuya. Pagkatapos, itinutok niya ang laso na dart sa kaliwang balikat ni Rosa. Hindi naman malalim ang sugat. Gayunpaman, para sa isang may laso na dart, ang lalim ng sugat ay hindi nauugnay. Nalason na siya. Nawala ang kulay sa mukha ni Rosa. Walang panluna sa lason na ito. Mabilis, nagkabisa ang lason. Nahirapang huminga si Rosa, namutla ang kanyang mukha. Feeling desperado ka, hindi ba? Dahan-daw ang itinaas ni Lito ang kanyang baba, nagtanong sa walang pakialam na tono. Si Rosa ay mukhang napakasakit. Ang laso na ito ay nakamamatay. Ang iyong lakas ay kahanga-hanga, kaya't hindi ka mamamatay kaagad.
Ngunit sa pagkakaalam ko, sa loob ng 1 oras, magsusuka ka ng dugo. Sa loob ng 2 oras, ang iyong kamatayan ay hindi maiiwasan, sabi ni Lito, na may walang pakialam na saloobin. Bahagyang namula ang hugis almond ng mga mata ni Rosa. Hindi niya inaasahan na siya, ang nararapat na tagapagmana ng pamilya Bailey, ay mamamatay sa kamay ng isang mortal lamang. Pero kaya kitang i-detox. Nang si Rosa ay nagmukhang ganap na nalungkot, sinabi ni Lito sa mapang-asar na tono. Nagsisinungaling ka. Hingal na hingal si Rosa, ang kanyang katawan ay hubog at nakakaakit. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom at bigla itong tinusok sa isang tiyak na akupoint sa braso ni Rosa. Sa pagbubuhos ng totoong enerhiya, halatang bumagal ang paghinga ni Rosa, at muling naging kulay rosas ang kanyang kutis. Napuno ng sorpresa ang mukha ni Rosa, bahagyang bumuka ang kanyang malarosas na cherry na bibig, saglit na hindi siya naging malamig at mayabang gaya ng nakasanayan, sa halip, mukha siyang kaibig-ibig at cute. Ano ang gusto mo bago ako papayag na iligtas mo? Si Rosa ay isang matalinong tao, natural na naiintindihan niya na hindi ipapakita sa kanya ni Lito ang mga bagay na ito nang walang dahilan. Sumulyap si Lito sa kanya at mahinahong sinabi, gusto kita bilang isang tao. Nang marinig ito, kitang-kita sa mata na malapit nang magalit ang mukha ni Rosa, presumptuous. Paano ako, Rosa Bailey, posibleng makikipag-asawa sa isang hamak na mortal na tulad mo? Kung gayon, pupunta ako upang kunin ang iyong katawan bukas. Nagkibit balikat si Lito, tinapik ang kanyang ilalim, at aalis na sana. Tumigil ka. Ang boses ni Rosa ay nanggaling sa likuran. Nakadikit ang sulok ng bibig ni Lito, na nagpapakita ng matagumpay ng ngiti. Sundan mo ako. Binigyan siya ni Rosa ng malamig na tingin, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Bahagyang humakbang si Lito, kunin ng isang maliit na himig, at sinundan siya. Makalipas ang 3 oras. Sa loob ng pinakamarangyang cabin ng isang cruise ship, bumungad sa sahig ang liwanag ng buwan. Nakatayo si Lito sa harap ng bintanang mula sahig hanggang kisame, nakatingin sa kumikinang na ilog. Sa isang kama ay nakahiga si Rosa, natatakpan ng manipis na kumot, na inilantad ang isang pahiwatig ng kanyang makatarungang balikat. Isang pamumula ang bumungad sa kanyang mukha. Sinulyapan niya si Lito, kinagat ang ibabang labi, at nag-alinlangan. Pwede mo ba akong bigyan ng antidote ngayon? Tanong niya. Inikat ni Lito ang kanyang ulo at inihagi sa kanya ang isang itim na tableta. Pagkatapos lunukan ang tableta, si Rosa, saglit, ay nakaramdam ng ganap na rejuvenated. Nagbihis, hinarap niya si Lito, papatayin kita, gamit ang sarili kong mga kamay. Napangiti si Lito. Kaya mo ba yan? Bahagyang bumagsak ang mukha niya habang nagmamayabang na itinaas baba niya, hindi ngayon, pero tiyak na magiging ako sa hinaharap. Inabot ni Lito at bahagyang hinawakan ang kanyang mukha, kung gayon, nais kong magtagumpay ka ng maaga, masayang sabi niya. Sa mga salitang iyon, umalis siya nang walang pakialam. Lito, Lito. Kumuyam ng mahigpit ang mga kamao ni Rosa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, papatayin kita dahil sa kahihiyang ito. I swear it. Samantala, si Yan Rainey at isang matandang lalaki ay naghintay ng matagal, ngunit sina Lito at Ross ay wala saan man. Mukhang nadilang binata ng miss natin. Sayang naman kung personal siyang kumilos. Ang mas matandang lalaki ay nagsabi ng walang pakialam na tono, puno ng kumpiyansa kay Rosa. Nalungkot si Yan Rainey, kasalanan ko kung bakit siya nasa ganitong estado. Malamig na ngumuso ang matanda, mortal lang siya, walang kabuluhan ang pagkamatay niya. Huwag kang umiyak, girl. A smile makes you more adorable. Biglang may nagsalitang malumanay na boses sa di kalayuan. Sinundan ni Yan Rainey ang tunog at nakita si Lito. Siya ay natigilan sa simula, pagkatapos ay napabulala sa pagtataka, ikaw. Buhay ka pa. Kinagat ni Lito ang kanyang labi, mukha ba akong multo? Si Yan Rainey, parehong masaya at naluluha, ay pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, sige, hindi ako iiyak. Paano ka nabubuhay, miss? Nagtaka ang matandang lalaki at biglang inatake ng palad si Lito. Kasabay nito, 4 na maliliit na itim na pag-ikot ang lumitaw sa kanyang palso, na may dalang malakas na puwersa, na umaatake kay Lito. Ngumisi si Lito, ikaw lang. Pagkatapos, sinalubong niya ito ng palad. Boom! Sinabayan ng malakas na huni, lumipad palabas ng paatras ang matanda, ang isang braso nito ay namilipit at na-deform. Ano ka ba talaga? Walang paraan ng isang mortal ay makakapag-practice sa ganoong antas sa murang edad. Ang mga mata ng matanda ay lumundag sa isang alon ng pagkabigla, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Tumawa si Lito, walang imposible sa mundong ito. Isa lang akong mortal.
Hindi man lang ako kayang talunin ng mga tinaguriang noble martial arts experts, isang mortal lang. You are no more than trash. Ngumisi ang matanda, kahit matalo mo ako, ano? Ang aking antas sa mundo ng martial arts ay lubos na hindi gaanong mahalaga. Sa harap ng mga master na yan, wala ka pa rin na parang langgam. Hehe. Walang sinabi si Lito, ngumisi lang. Boy, kung may kakayahan ka talaga, pumunta ka sa martial arts world at maranasan mo mismo. Iniwan ng matanda ang mga salitang ito at nawala ang kanyang anyo. Walang intensyon si Lito na ituloy, nagsasalita lamang siya sa mahinahong tono na parang kinakausap niya ang kanyang sarili, I will. Lito, nasugatan ka ba? Paano ka nakatakas sa masamang babae na si Rosa? Curious na tanong ni Yan Rainey. Nag-alinlangan si Lito, hindi alam kung paano sasagot. Hindi niya posibleng sabihin sa maliit na batang babae na siya at ang kanyang kapatid na babae ay nagpalipas ng gabing magkasama, hindi ba? Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay sumagot siya ng Tame Time, nakipaglaban kami sa maraming round. Mataimtim na sinabi ni Yan Rainey, tiyak na matindi ang eksena. Medyo matindi. Tumango si Lito. Curious na tanong ni Yan Rainey, can you describe it? Umiling si Lito, hindi. Bakit? Huminga ng malalim, sinabi ni Lito, ang eksena ay madyugo, hindi angkop para sa mga bata. Nagpout si Yan Rainey, humihingi sa kawalan. Tumangala sa malawak na kalangitan sa gabi, sinabi ni Lito sa kanyang puso, Guro, malapit na akong tumuntong sa landas patungo sa Martial Daw Mysterious Realm, pagpalain mo ako. Kabanata 855. Pagbalik sa kanyang silid, handa nang magpahinga si Lito. Ngunit si Yan Rainey ay patuloy na nakatitig sa kanya na may kakaibang tingin, na naging dahilan para medyo hindi mapakali si Lito. Hoy! With that lascivious look on your face, are you planning to take advantage habang tulog ako? Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at pabirong sinabi. Gayunpaman, sigurado siya na wala siyang ganoong iniisip para kay Yan Rainey, na halos kasing edad ni Chenner. Sa paningin niya, dalaga pa lang siya. Gusto mo? Namula ang mukha ni Yan Rainey, halatang natuwa sa kanyang panunokso. She then asked, ganyan ka ba talaga kalakas? Kahit kapatid ko ay walang magawa sa'yo. Tumango si Lito, katamtaman lang yata. Nang matapos siyang magsalita, lumapit si Yan Rainey sa kanya at lumuhad ng may kabog. Nagulat si Lito at mabilis na sinubukang tulungan siyang tumayo, kahit na iligtas kita, hindi na kailangang lumuhod, di ba? Umiling si Yan Rainey, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nalilito si Lito. Kung hindi lang magpasalamat sa pagligtas sa buhay niya, hindi kaya gusto mo ng regalo sa bagong taon. Pero hindi pa naman bagong taon. Tumangala kay Lito, sinabi ni Yan Rainey, hindi, gusto kong matuto ng martial arts mula sa iyo, kuya. Biglang naunawaan ni Lito, tinulungan siyang tumayo, at sinabing, ang pag-aaral ng martial arts ay napakahirap, bata ka pa. Bago pa siya makasagot, mabangis na sumingit si Yan Rainey, wala akong pakialam sa hirap. Kapag tumanggi ka, luluhod ako. Nang makita ang kanyang pagpupersage, nagtatakang nagtanong si Lito, bakit gusto mong matuto ng martial arts? Ang iyong kasalukuyang mga kasanayan ay sapat na sapat upang protektahan ang iyong sarili. Ibinaba ni Yan Rainey ang kanyang ulo, pilit na tinatago ni Yan Rainey ang kanyang kalungkutan, ang aking ina ay isang ordinaryong tao, nakakulong sa malalim na korte ng pamilya Bailey. Gusto ko siyang iligtas, mamuhay tulad ng isang normal na tao. Sumagot si Lito, so, gusto mong kunin ang Kunlun Mirror para sa iyong ina. Tumango si Yan Rainey, ang Kunlun Mirror ay isang treasured collectible ng pamilya ng Bailey. Kung makukuha ko ito, maaari ko itong ipagpalit sa aking ina. Si Lito, na sa una ay nagplanong tumanggi, ay naantig sa sandaling iyon. Family love was something that he found hard to let go of, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Yan Rainey. Isa pa, hindi pa niya nakita ang mukha ng kanyang ina. At lahat ng ginagawa ni Yan Rainey ay para sa kanyang ina. Naiintindihan ko. Tumango si Lito at tumahimik. Nalungkot na tumingin si Yan Rainey sa kanya, so, tatanggihan mo ako, tama. Ngumiti si Lito at sinabing, hindi mo ba ako bibigyan ng tsaa? Saglit na natigilan si Yan Rainey. Maya-maya, bumungad sa kanyang mukha ang pangunawa, namumulaklak sa isang kalugod-lugod ng ngiti habang siya ay walang humpay na nagbuhos ng isang basong tubig. Guro, kahit na ito ay isang disposable paper cup at walang tsaa, ang katapatan ng puso ng iyong alagad ay parang walang katapusang ilog. Casual na ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, pinutol si Yan Rainey, naiinip niyang sinabi, tama na, hindi mo na ako kailangang purihin pa, tumayo ka.
Pagkatayo ni Yan Rainey, sinimulan siyang gabayan ni Lito sa kanyang proseso ng paglilinang. Pagsapit ng tanghali kinabukasan, dumating si Delten na kumakatok, inanyayahan silang lumabas para sa tanghalian. I've reserved a luxurious private room today, siguradong hindi na tayo maaabala pa. Nagdeklara si Delten na may maningning na pagpapakita ng kayamanan. Upang maging patas, si Delten ay talagang isang tao na alam kung paano tamasahin ang kanyang kasaganaan, nag-order siya ng mga mamahaling pagkain na napuno ang buong mesa. Si Yan Rainey ay abalang-abala sa kanyang pagkain kaya halos lumuwa ang mga mata ni Delten sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, nagdahilan si Lito na pumunta sa banyo. Makalipas ang mga 5 minuto, habang si Lito ay lumabas ng banyo at papalapit sa dining private room, ang kanyang mga tainga ay sumalubong sa isang kaguluhan. "You fat loser! Lumabas ka na, akin na ang kwartong ito." Isang napakalakas na boses ang nagmula sa loob ng silid. Nagkataon, nakilala ni Lito ang boses na ito. Malamig na tawa, lumapit siya sa kwarto. Sa loob, nakita niya si Janjan Tang na mahigpit na pumulupot sa kanyang braso sa isang batang kaakit-akit na babae. Naroon ang malaking lalaki at isang matanda na nakatayo sa tabi niya, puno ng pagmamataas ang kanyang mukha. Sumimangot si Delten at sinabing, "Makinig, buddy, dapat nating igalang ang prinsipyo ng first come, first served. Naiintindihan mo naman ang konseptong iyon, tama ba? Who is talking about first come, first served? Kung hindi ka umalis ngayon, may magtatapon sa iyo." Si Janjan ay nagsuot ng mapang-asar na ekspresyon. "Ah," sigaw ng isang magandang babae sa kanyang mga bisig, "Janjan, mahal, kakain na ba tayo? Nagugutom na ako." Kinurot ni Janjan ang baywang ng babae at nakangiting sumagot, "Easy, baby. Itatapon ko ang 2 basurang ito nang wala sa oras." Dahil doon, sinulyapan niya ang kanyang mabigat na alipors. Ang matipunong lalaki ay humakbang pasulong, hinawakan si Delten sa kwelyo, at binuhat siya mula sa sahig. Namutla sa takot si Delten at malapit nang humingi ng awa. Sa sandaling iyon, humakbang si Lito sa pintuan at malamig na nagutos, "Bitawan mo siya." Lumingon si Janjan at dumilim ang kanyang mukha nang makita si Lito. "Ikaw na naman. Why don't you mind your own business?" Malamig na tugon ni Lito, "Kaibigan ko siya. Ito ay tiyak na negosyo ko." Sa pamamagitan nito, sumulong siya ng isang hakbang, itinoon ang kanyang nagyayelong tingin sa malaking lalaki. Ang matipunong lalaki ay pinagpawisan ng malamig. Ang naunang pagkatalo ni Lito ay nagdulot pa rin ng sakit sa kanya hanggang ngayon. "Mr. Tang." Nag-guilty siyang tumingin kay Janjan. Si Janjan, alam ang galing ni Lito sa militar, ay nag-alinlangan na magdulot ng eksena. "Pero, Janjan, parang hindi ka natatakot sa batang ito, di ba? Mukha namang hindi siya malakas." Sa puntong ito, ang dilag ay nagsalita ng may pagkakoketesh. Ang kanyang mga salita ay may bakas ng pagkabigo na nakadirekta kay Janjan. Ang pagmamataas ni Janjan ay agad na nasaktan. Sa sobrang impulsiveness, lumingon siya sa taong may laman at nagutos, "Sipain sila." Nag-aatubili, sinunggaban ng muscleman si Delten at nagsimulang magtungo sa labasan. Sa susunod na sandali, ang kanyang balikat ay hinawakan ng isang mahigpit na puwersa. "Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, bitawan mo." Ang boses ni Lito ay napakalamig. Napalunok ng husto, ang lalaking may laman ay nagbuga ng malamig na pawis. Parang may mabigat na bagay na bumungad sa kanyang balikat. "Hehe, why make things so uncomfortable? Why don't we have a competition instead? Kung sino ang manalo makuha ang booth." Si Victor Song, na kasama ni Janjan, ay namagitan upang mag-propose. Ngumisi si Lito. Tumugon siya, "Paano tayo nakikipagkompetensya?" Dinampot ni Victor ang isang pares ng chopstick, itinuro ang dingding, at iminungkahi, sinumang makakatusok ng mga chopstick na ito ng mas malalim sa dingding ang siyang mananalo. Agad na pinaghigpitin ni Delten ang kanyang kasunduan. Sumigaw siya, "Hindi iyon makatarungan. Matandang lalaki, nakita sa TV. Isa kang kilalang martial arts master sa Jin City. Walang paraan na matatalo ka niya." Tumawa si Janjan sa katuwaan. Sagot niya, "Kung hindi mo siya matalo, umalis." Sa pagtingin kay Lito, mapanghimagsik na sinabi ni Victor, "Kung natatakot kang makipagkompetensya, mas mabuting umalis ka. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sige, makipagkompetensya tayo sa ganoong paraan." Tumanggaw si Lito bilang pagsang-ayon. Sandali lang. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Janjan ay kumikinang sa kasamaan, at isang masamang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Ito ay hindi masyadong masaya. Bakit hindi natin itaas ang pusta? Kung sino ang matalo ay kailangang lumuhad at yumuko sa nanalo.
Nagbago ang mukha ni Delten dito, ipinipilit mo talaga ang swerte mo. Gayunpaman, ikinaway ni Lito ang kanyang kamay upang patahimikin si Delten, pagkatapos ay bumaling kay Janjan at sinabing, tinatanggap ko, ngunit sana ay hindi ka na-actress. Ngumisi si Janjan, isang matagumpay na tingin sa kanyang mukha, huwag kang mag-alala, sino man sa atin ang actress sa taya ay walang iba kundi isang itlog ng pagong. Sinulyapan niya ang magandang babae sa kanyang mga braso, baby, is this game fun? Pumalakpak ang babae at humajijek, oo, medyo nakakaaliw. Kasunod nito, kinuha ni Victor ang isang chopstick, hinawakan ito sa pagitan ng kanyang mga daliri, at pinitik ito. Ang chopstick ay lumipad palabas tulad ng isang tumutusok na palaso, kalahati nito ay nakadikit sa dingding. Para sa sino man na magdikit ng chopstick sa isang solidong pader ay nangangailangan ng kalawakan ng panloob na puwersa. Kahit na bahagyang tumagos ang chopstick, medyo malakas pa rin ito. Para sa isang tulad ni Victor na malunod ito sa kalahati, siya ay talagang isang dalubhasa sa mataas na antas. Great job! Talagang karapat-dapat si Master Victor na maging isa sa 3 dakilang master ng Jin City, walang kapantay ang kanyang martial arts. Pumalakpak si Janjan sa tuwa, pagkatapos ay lumingon kay Lito na may pag-asa, anak, ikaw na ngayon. Si Lito ay may matigas na ekspresyon habang kumukuha ng chopstick. Napabuntong hininga si Delten, tinakpan ang kanyang mga mata. Wala talaga siyang tiwala dito. Biglang gumalaw ang kamay ni Lito, napakabilis na halos imposibleng sumunod. Bumilis ang tibok ng puso ni Janjan habang nakatingin sa dingding sa tapat niya, nalaman lamang na walang chopsticks. Hahaha. Napahagalpak siya ng tawa, at tinakpin din ng babae ang kanyang bibig at nagsimulang humajejek. Anak, pinaglalaroan mo ba kami? Tuwang-tuwa si Janjani, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong mag-higanti, bakit ka nakatayo dyan? Lumuhad at yumuko sa akin, pagkatapos ay sumigaw. Naiinis na sinabi ni Victor, bata, na overestimate talaga kita. Hindi ko akalain na magiging ganito kakawalang silbi, hindi mo man lang ito maa-penetrate. Ibinaba ni Delten ang kanyang kamay, nasaksihan ang eksenang ito, at walang pag-asa na sinabi, tapos na. Lumuhad ka dali, kung hindi ka lumuhad, wala kang iba kundi isang bastos. Sigaw ni Janjan, lumukso sa tuwa ang kanyang puso. Gayunpaman, nagpakita si Lito ng kakaibang ngiti, na itinuro ang pader sa tapat, pakisuyong tingnang mabuti. Nawala ang kulay sa mukha ni Janjan, Humph, anong pakulo ang nilalaro mo ngayon, bata? Umiling si Victor, pupunta ako at susuriin ko ito, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng malinaw sa pag-unawa. Pagkasabi nito, lumakad siya. Si Janjan, na naiinip na naghihintay kay Victor upang suriin, ay nagsabi, Master Song, pakibilasan, kailangan pa nating kumain. Tulad ng sinabi nito, narinig nila si Victor Song na bumaantong hininga mula sa kabilang panig, na nagpahayag ng pagtataka, ito. Paano ito posible? Dumampi ang daliri niya sa isang maliit na butas sa dingding. Napakaliit ng butas na tumusok sa buong dingding, at makikita mo ang labas nito. Agad na nagbago ang mukha ni Janjan, at mabilis siyang naglakad. Nang makita ang butas, agad niyang nahulaan ang mga posibilidad. Hindi kaya tumago sa dingding ang kahoy na chopstick ni Lito kundi tuluyang nalampasan. Imposible yon. Agad na umungal si Janjan, ang butas na ito ay narito na sa simula pa. Hindi ito maaaring dahil sa kanya. Nang bumagsak ang mga salita, muling dumampot si Lito ng chopstick at bigla itong itinapon. Naramdaman na lamang ni Janjan ang isang bagzo ng hangin na dumaan sa kanyang tainga. Sa isang mabilis na tunog, ang pader sa kanyang harapan ay may isa pang butas na nakapasok dito. Namutla ang mukha niya. Ang ebidensya ay nakakumbinsi. Si Lito ay talagang may kakayahang tumusok sa dingding gamit ang isang kahoy na chopstick. Ito ay mas malakas kaysa sa magagawa ni Victor Song. Ang mukha ni Victor ay ganap na na-distort, na para bang siya ay labis na napahiya. Casual na tumingin si Lito kay Janjan Tang at sinabing, Young Master Tang, ano pa ang hinihintay mo? Lumuhad ka at pagkatapos ay sumigaw. Huwag mong hawakan ang aming pagkain. Ang mukha ni Janjan ay naging hindi kapani-pani walang pangit sa isang iglap. Bawat salitang binitawan ni Lito ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Nang makita si Janjan na nakatayo, nagpatuloy si Lito, sinumang hindi tumyupad sa kanilang taya ay magiging isang kahihiyan. Young Master Tang, hindi mo nakalimutan ang pangungusap na ito, hindi ba? Sa pag-iisip na ako, ang Young Master, ay luluhod para sa iyo. Imposible talaga iyon, ano pa ba ang halaga ko? Namumula ang mukha ni Janjan, tatadyakan na sana siya. Sa malamig na tawa, pinakawalan ni Lito ang 2 pilak na karayom, diretsyong pinaputukan ang mga ito sa tuhod ni Janjan. Hooray!
Sumigaw si Janjan, at umalangaw ang tunog ng isang kalabog habang siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod.